Yun po mga kapatid ay pag-uusapan natin, lalawakan natin na kung bakit sa iba ay nagwo-work. Kung sa iba naman ay umeepekto to, ay nagtatagumpay sila. Tulad nga po ng mga no contact, radio silence, providing space, pagkat ng connection mga utol. Bakit sa kanila ay mataguyod at matiwasay po silang nagtatagumpay sa mga prosesong to? Pero bakit sa atin, or sa akin, or sa iba, ay hindi? Ngayong araw na to mga kapatid ay ipapaliwanag natin ang dapat maging mindset mo o dapat na ginagawa mo kung sakaling nandito ka sa mga prosesong sinabi ko mga utol. Ang tanong nga po na pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit sa iba ay nagwo-work ito at nagtatagumpay. Smooth sailing kapatid at halos hindi sila nahihirapan. Well, it all depends naman talaga sa situation kasi lahat naman po ng grounds ng breakup o yung pinagsamahang relationship mga kapatid ay hindi po pare-pareho. Pero sa araw na to mga kapapong ay babanggit po tayo ng ilang mga dapat nating isipin o ilang mga bagay na dapat po nating ginagawa during the no contact or during ng pananahimik po natin. Alam naman po natin na napaka-importante po ng space between sa inyong dalawa, especially kung kayo nga po ay naghiwalay or let's say na-reject tayo mga utol. Kung halimbawang tayo ay humabol-habol na for quite some time, napaka-importante nga po nito na bigyan po muna natin ng distansya ang ating ex-partner. Pero alam ko naman po na habang nangyayari ito mga utol ay katakot-takot na anxiety attack, panic, at kung ano-ano pang mga nakikita natin na halos hindi natin kinakaya. Lagi ko nga pong binabanggit na pagka sinabi nating no contact, space, or ikat nga lang po yung mga connections, napakadaling pakinggan mga utol, napakasimple kung i-imagine natin. Pero kung tayo ang nasa kasalukuyan na niyan, ay napakahirap at napakadilim po nito mga kapatid. Kaya naiintindihan ko po kung halimbawang nahihirapan po tayong i-survive ang mga bagay na to, especially kung emotionally wounded ka. Kaya ngayon nga po mga utol ay ituturo po natin dito sa Papong TV kung ano ang dapat nating gawin habang ginagawa yan in order for you to succeed habang lumalakas ka nga po mga kapatid at gumagana na po yung dynamics doon sa ex natin. Una dyan, at alam ko naman po na nahihirapan tayo sa aspetong ito, yung communication at contact ng ex natin. Mangyaring burahin po muna natin for a while or tanggalin po muna natin siya sa ating mga telepono or ating contacts mga utol. Ito po ay makakatulong lalong-lalo na kung ikaw ay natetempt i-text siya. Or kung halimbawa nga pong parang ipinupush tayo na tawagan ng ex natin mga kapatid, ito po ay mahirap labanan since ito ay nakasanayan natin at binubulong ng instinct natin. Kaya for the meantime mga utol, habang tayo ay nagpapalakas at para maging epektibo nga po ang no contact natin at pananahimik, mas magandang burahin po muna natin yung mga contacts at yung mga messages related nga po sa ex natin. Ikalawa mga utol, habang ikaw ay nasa no contact at nananahimik nga po mga utol, formulate a plan para ma-develop ka. Kumbaga gumawa ka ng goal pertaining sa future mo mga kapatid. Like for example, may tinatarget kang bagay or trabaho na gusto mo makamit, or kaya business, or kaya mga tropa or activities mga utol. Gawin mong goal ito para ma-reach to at kumbaga may divert yung isip mo na nakatuon ka sa mga bagay na to. Ito mga kapatid ay dapat yung ika-develop mo or ika-i-improve mo para pagdating ng panahon or tamang oras na kayo nga po ay magkaroon ng connection ng ex mo, ay ibang-iba ka na mga kapatid. Positibo at successful. Mas mahirap kasi kung halimbawang ikaw ay nag-decrease. Imbis na sana ikaw ay nag-increase mga kapatid, dahil pagdating ng araw na yan, ay hindi rin po manunumbalik yung inspirasyon or excitement sa ex natin. Kung tayo po ay makikita, na lugmok pa rin. Suwestyon ko nga po rito mga utol, ay take some time para isipin mo kung ano ba talaga yung biggest dream mo. Alam ko na isa dito ay para bumalik ang ex mo. Yung sinasabi ko po mga kapatid is kung halimbawang hindi po siya kasama dun sa tinatahak nating landas. Isipin natin kung ano yung mga naging target natin before na pwede nating abutin ngayon. Gamitin nating inspirasyon ang nangyari, gamitin nating motivation ito mga kapatid. Yung biggest at syempre po most exciting, yung pinapangarap natin dati. Dahil nga po tayo ay naiipit
at tayo nga po ay nasa kanya mga kapatid, ang oras natin ay nakatuon sa ating ex, kaya hindi po natin magawa. Ngayon po ay mayroong kang pagkakataon being single mga utol, kaya abutin natin to not only for ourselves, but syempre po kung halimbawang gusto mo siyang bumalik sa inyo mga kapatid, makakatulong kung ito po ay masasaksihan niya at makikita nga po niya. Laging sinasabi mga kapapong na yung no contact daw is the most effective way. Pero ito po ay sadyang magwo-work kung maiintindihan po natin yung real definition or talagang ipinaparating sa atin ng self-love mga kapatid. Dahil kung hindi po natin papahalagahan ang sarili natin dito mga kapatid, kahit abutin po tayo ng mga ilang buwan, ay hindi rin po tayo magtatagumpay kung halimbawang haharap tayo sa ex natin at iiyak din po tayo without being healed. Kaya nga lagi po nating sinasabi na huwag nating aksayahin ang ating panahon. Gumawa kaagad tayo ng mga bagay para mag-improve tayo mga kapatid at makalimutan po muna natin ang nangyari. Dahil kailangan po nating i-present ang sarili natin in the future na ibang-iba na dun sa iniwan niya, let's say. Dapat po ikaw po ay change man or change woman mga kapatid. Kaya lagi ko nga pong sinasabi that you need to come back strong mga utol. Hanging around, naghihintay, lumuluhod, nakatingin sa telepono mga kapatid at talagang hindi mapakali at nagpapanik na bumalik na ang ex natin habang nangyayari ang no contact. Mga ganitong bagay mga kapatid, ako na po nagsasabi na hindi talaga tayo magtatagumpay kung yun po ang tutuunan natin ng pansin. Gamitin natin to mga utol itong panahon at mga oras na to na habang nagwo-work nga po yung dynamic sa ex natin ay kailangan ini-improve na po natin ang ating sarili. Dinadivert na po natin ang ating utak, hinihil na po natin ang ating mga emosyon at syempre po ini-improve at dinedevelop na rin po natin ang ating physical looks mga kapatid. Alam kong hindi ito ganun kadali pero dapat po gumagawa na po tayo ng mga hakbang tungo po doon. Tulad nga ng binanggit ko, although kung halimbawa nag-succeed ka, na hindi ka nga nagpakita sa kanya, zero visibility at naging blinded ang ex mo sa'yo, naging mysterious ka mga utol pero bandang huli nung kayo ay nagkita, ikaw ay lumuhod at nag-beg uli, ako na po magsasabi na babalik po tayo sa pinagmulan natin nung tayo po ay nag-start mag-no contact mga utol. Kaya ako na po ang nagpapayo sa inyo na wag nating sayangin at gawin nating very very productive ang mga araw na darating sa atin dahil ito po ang makakatulong. Bonus na lang po ang ex natin kung darating. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po si Papong TV ngayong araw na to. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino at mahalin po natin ang ating pamilya. Salute po at maraming salamat Papong TV.